Ang artista na maghihigante matapos na may sumira sa mukha niya. You're famous. Tragedy, what they did to him. Boo! What's happening? Lester. Tungkol ito sa isang sikat na artista na mababaligtad yung buhay nang biglaang may sumira sa mukha niya. Nagkaroon ng malalaking peklat yung mukha niya na sumira nga sa karir niya, kaya naman dito nga siya magpapagamot para mabalik ang dating buhay niya. Gagawin nga niya ang lahat para gumaling, kaya naman sumailalim nga siya sa isang operasyon na aayos naman sa mukha niya, pero mas gugulo pa nga ito sa buhay niya. May mga kakaibang mangyayari nga doon sa balat niya kung saan para nga itong natutunaw at nag-iiba yung anyo, kung saan susubukan nga niya itong kontrolin at ibalik nga ang dating buhay niya and at the same time makapaghigante sa mga taong nanakit sa kanya. Title ng movie, Clayface. Grabe yung mga pinakita dito, like yung nagdugtong yung talukap ng mga mata niya, nung sinuntok siya tapos lumubog lang yung mukha niya, tapos marami pang iba. Disclaimer lang, hindi ako familiar sa lore nga ni Clayface, hindi ako nagbabasa ng comics, at ngayon ko lang talaga narinig yung pangalan niya. So basically, etong movie na to, yung magiging introduction ko nga sa character niya. Pagkakaalam ko, villain nga siya sa DC Universe, pero I'm not sure if which part ng DC Universe, if kay Robert Pattinson ba, or kay James Gunn na DC. Personally, mas fan ako ng mga movies or series sa perspective nga ng mga kalaban kasi for me, yung mga antagonist or villains, sila yung mas maraming mga bubog na marami kang ma-explore and maikukwento eh. Mas unpredictable, mas chaotic, and mas malawak lang talaga yung pwedeng mapuntahan ng story kung complicated yung isang character. Kaya ako gusto ko yung mga series like The Boardwalk Empire, The Boys, Breaking Bad, Better Call Saul, The Sopranos, Dexter, mga ganyan. Kasi wala lang, I love the character study na yung mga bida ay mga kalaban nga. Sobrang curious nga rin ako dito kung paano nga nag-work yung powers nga nito ni Clayface and what's the catch nung power niya. Di ba niya makontrol kung kailan nagiging clay yung katawan niya or para ba siyang si Elastic Man gano'n na pwedeng maging iba-iba yung physical na itsura niya gano'n. Kasi may napanood akong interview nga nung bida nga dito tapos ang sabi niya, kaya daw ni Clayface na manggaya ng mukha ng ibang tao. So I'm curious kasi parang ang gandang power nun. And kaya talaga niya yon if kaya niyang ma-shape yung balat niya or katawan niya sa kung sino nga yung gusto niya. Interesting lang din na ginawan nga nila itong si Clayface ng solo movie kasi coming from a person na hindi naman nagbabasa ng comics at hindi nga familiar sa mga superheroes ng DC or Marvels masyado, it's nice na that they're using characters na hindi super sikat sa karamihan ng mga tao. Like ako, hindi ko alam kung sino ba yung main nakalaban ni Clayface talaga sa comics, sino ba yung palagi niya talaga nakakaaway, like si Bla Batman ba, or yung Justice League gano'n. I mean, siguro si Gotham kasi diba nasa Batman siya, pero who knows? Sana maayos nila itong makwento and magawa, and honestly kasi, I'm not a fan ng visuals and look ng movie from the trailer, pero let's see if mababawi ng kwento. 50-50 din talaga ako dito to be honest, kasi karamihan din talaga ng mga ganitong movies, hindi rin nag-work recently, pero let's see. Like the approach din naman na may pagka-horror, thriller, crime vibe nga yung movie. So tignan natin kung magiging maganda ba. Again, ang title nito ay Clayface. Abangan nga natin to sa mga sinehan starting October 21. Yun lang. Thank you.